Saksak na natin. Then pihitin natin. So ayan na po at nagana na siya. So kanina po itong number 3 ayaw gumana. Yan, number 2 po yan. And then yung number 3 ngayon gumagana na. Bago po tayo magsimula, mag-intro muna tayo mga kariwan. So yan, isang pinagpalang umaga. Meron naman tayong re-referin. Isang electric fan. Yan. Nandito po ang pihitan niya sa likod yan, dito nakalagay. Galing po ito kay pamangkin ko. So kanina papacheck daw niya kung anong problema nito. So check natin. So ayan po, may napansin tayo. Ayan o, meron siyang isang nakalabas na wire na sa palagay ko ito ay binaypass sa ating likod. So ayan o, nakabypass nga po siya. Initap dito sa capacitor niya. So ayan, at ating bubuksan para ating makita kung bakit yan ay may nakaiwalay na ganyan. So ayan, isaksak po natin. Tingnan natin kung anong problema nito. So ayan, nakasaksak na po. Pihitin natin. So ayan, naga naman po pala sa number 1. Ano pa kayang susunod? Number 2. And then number 3, hindi po siya nagana sa number 3. So yan ang ating i-check kung bakit naghinto sa number 3. So ayan, 0, and then 1, 2. Yan, pagdating ng 3 nag-off siya. So yun ang ating i-check kung bakit siya ay naghinto sa number 3. So ayan, bubuksan muna natin yung makina para makita natin. At saka yung kung bakit yun ay may isang wire dito na siguro ito ini-bypass yan nila, yung nag-repair nito. Then check muna natin dito sa switch na ito, baka dito may problema. Buksan lang natin. So ayun po pala yung pinakang line nya, direkta doon sa capacitor, binaypass nga. Yung pinakang fuse nya maliit lang nakalagay, pero buksan pa natin yung dulo, pinakang sa may capacitor. Ayan, nabuksan na po natin. So ang ganda ng kanyang magnetic wire, tansong-tanso yan. Ayan, nabuksan na natin. Hindi ito, i-check natin ito dito bakit ito ay may plastic dyan. Kakat lang natin. So yun na po, tanggalin lang natin itong plastic na ito, kung ano bang mayroon dito sa plastic na ito. So yan, binalutan ng plastic laang. Oh, walang hinang, hindi man lang hinihinangan, inibalot lang talaga siya. So yan, ito yung ini-bypass. Yan ang mga gawang bypass, gawang trabahong tamad, sabi nga. So gagawin natin din ay hinang natin ito ng bago. At natin ito dito, and then yung thermal fuse dyan, titingnan natin kung kung sira na o hindi pa. Pero sa palagay ko talagang sira na yung thermal fuse nyan. So ayan, bubuksan lang natin yan. So ayan po, puputulin lang natin ito. Ayan, dahan-dahanin lang natin ito. Pero putulin na natin ito din. Kasi hinang na lang natin ng bago. Ayan po, atin muna ditong puputulin. Kasi hinang lang natin ng bago. Putulin lang natin lahat. Ayan, ito na po yung thermal fuse niyan. Nasa ilalim nito. So mamaya, titestirin natin kung nagana pa siya. Tanggalin lang natin dito. Ayan po, nabaklas na natin. So titestirin lang natin itong thermal fuse kung nagana pa. So ayan, nagana pa man, pero bakit ini-bypass pa ito? Nagana pa naman pala itong
thermal fuse. Lakas pa eh. Sa ating analog, nakapagtataka lang at hini-bypass pa ito. So ibalik lang natin sa dati. Pero titistirin muna natin dito sa 1, 2, 3 na ito kung bakit siya ay hindi nagana yung number 3. So yan mga igan, at titistirin muna natin kung anong reading niya. So yan, 225 241. So ibig sabihin ito po ang number 3, kulay white, and number 2 itong yellow, at itong red itong number 1. Kasi yung number 1 po ang pinakamataas ang reading niya, kaya yun ang ating number 1. At kung sino may pinakamababang reading, yun ang number 3. Buksan lang natin ito, kulay yung linya na yun. So ayun, putol pala, pinutol dito. Yun o, ito ang ating titistirin, itong linya na to. So ayan, at tistirin na natin mula dito sa common niya, hindi dito sa pinutol na wire. So ayan, wala pong reading o. So ibig sabihin, ito lang ang naging problema niya, itong kulay gray na ito. Ito lang nagka-problema. So hindi niya tinister dito sa thermal fuse kung siya ay may reading o wala. Hindi niya binuksan eh. So ito, kaya ang binuksan natin ito, at itong thermal fuse ay okay pa naman, nagana pa. Tinister natin eh, nagana pa naman. Oh, nagana pa oh. Ang naging problema lang yung wiring dito sa isa na ito. Ito kulay gray na ito. Yan ang walang reading oh. Oh, wala. Kasi dito mayroon naman eh. Oh. So yun lang ang ating dapat na ilagay dun sa loob. Kaya ganun ang gagawin natin. Babalik natin ito sa dati. So yun, tanggalin natin muna. Manahimik ka dyan ha. Ayun, tanggalin natin para natin mapalitan na ito. Pasok na ito natin dito. Yan ito ang ating ipapalit na. Tanggalin natin yung kulay black. Ito. Natin pangipit dito. Siyempre, bago natin ikabit, titistirin muna natin para sigurado na, sure pa. Ganarn, kailangan laging may tester tayo kayakap. So gray. So yan, magana. And then kulay red tayo, yung magana. White. So yun, mayroon. And then yellow. So yun, approve. Ito na ang ating kakabit. So yan po, ating munang iinang. Para ating maiinang yan. Bilis lang naman siya mahigit. Hindi kulay red tayo dito sa number 1. Yan ang correction yan. Nabitaw pa. And then yellow. Maulan dito talaga sa amin. Basta ganitong panahon ng December. Tagal pa yung ulan yan, hanggang January pa yun. Minsan February pa nga. So yan, nahihinan natin. Ngayon, galak na natin dito. Lagyan natin natin dito. Yan, lagyan natin itong nilihan. Ayan. Para nakasave siya. Yan, natin ang kakapan. Okay niya. Pag-mila lang natin siya. Okay na, nakapag-mila na siya. Dito naman sa pinakamotor natin. Nandito na po natin ito i-connect. Hindi
lang natin dito, yung pinaka-thermal fuse. Hindi, dito kung kulay white, kanina yung number 3, ay hindi po ito na gana. So, titestirin din natin yung kanyang wire sa kulay white. Yan po yung dinadal kanina. So, yan po, wala talagang reading. So, ibig sabihin yun ang nasira. Itong kulay gray sa ating line 1, yung pinaka-common niya, saka itong kulay white. Yung pong dalawa ang nagkaroon ng problema. Kaya pinalalitan na natin ito. So, yan po kayo naman na ipapalitan natin itong isa. So, yan, ito ng kapasitor, ilagyan na rin natin ng tape. Yung may pinagkatingan. Ihinan muna natin. At yan na naman yung nakakoneksyon na. Hinang-hinang na lang. Ulan. Testerin mo natin, baka nagka-problema yung thermal fuse natin sa ating pag-inang. So yun, okay naman po, hindi siya nagka-problema. So yan po, titesterin natin, nakakulik na natin dito. Ating plug, pindutin natin. So yun, meron na pong rating. Yan, hindi number 1, number 2. So yan, number 3. Yan, gumagana na siya. Okay na. Kasi kanina wala yung number 3. So binuksan nga natin kanina at yun nga ang naging problema. Bali dalawang wire ang wala. Yung linya niya. Itong kulay white, ang walang power kanina. Saka itong kulay gray, yung pinaka-common niya wala. Kaya pinalitan na natin ito. Kulay black na itong wiring. So yun, lagyan lang natin ito ng cover. Yung mga cover na ito. Hindi pagkalagay natin, lalagyan natin ng tali, yung cable tie. So babalik natin sa atik. So yun, lagyan natin ng spaghetti tube na malaki para sama-sama sila dyan. Para isang connection lang. Ayan, okay na po. Putulin lang natin yung ating tali. Yung ating cable tie. Ayan, palitan natin sagad. Input na ilagay na natin. Hindi itong tornilyo na lang. Ito na lang capacitor na lang. Diyan. So yan, tingnan natin yung ating shafting. Ang okay pa naman, wala pang gas-gas. Ayan, maganda pa siya. So ito na lang ating nakakita. Ang ganda pa. At ibusin. Kapit na natin. Para ating matisting na ulit. Okay, gagana na lahat. Tornilyo na lang. Lagyan natin tornilyo. Haba ng tornilyo niya. Just another woman. You got it. Itabi na yan. Just another woman. Ayan, okay na po siya. Bali, tinanggal natin yung ano. Pinakang wire na kulay blue dyan. Ayan, okay na. Po, mga igan. Saksak na natin. Then, pihitin natin. So, ayan na po at nagana na siya. So, kanina po, itong number 3, ayaw gumana. Yan, number 2 po yan. And then, yung number 3 ngayon, gumagana na. So, kanina, wala yung power, yung number 3 na yan. Tapos, mayroon po yung naka-bypass na kulay blue na wire. So, yun lang po ang ating ni-repair dyan na ating pinalitan nitong wire. Yan po. Bali, ang naging problema po nito, itong kulay white at saka itong kulay gray. So, yun. At okay na po ngayon. So, yun lamang po at maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga bago pa lang sa aking channel. So, maraming salamat po sa pagbisita. At sa mga susunod pa pong araw ay tayo ay muli may mga gagawin pa. So kung nagustuhan nyo po itong ating ni-repair na stand pan na yung nagustuhan, please subscribe, like and share na rin po. Higit sa lahat, pakipindot na rin po ang ating notification bell dyan para lagi po kayong update sa ating mga video ipapalabas pa. Salamat po, salamat. God bless you all.